Okay, so this is our problem number 2 for the resultant of parallel forces in space. The building slab is subjected to 4 parallel column loadings. Determine F1 and F2 if the resultant force acts through point 12 meters and 10 meters. So, itong 12 meters na to is sa X, itong 10 meters na to is sa Y. Kasi dapat familiar din kayo doon, 'di ba? Sa high school ninyo, 'di ba, puro X and Y lang tayo. So, X, Y. 'Di ba ganyan lagi ang pagkakasunod niyan? So, kung 3D tayo, ang pagkakasunod-sunod niyan ay X, Y, and Z. So, dapat lagi ganyan. Okay? So, dapat maging familiar kayo dyan. Kasi dito, walang sinabi, hindi ba? So, ibig sabihin yung ating 12 meters is para sa X, ang 10 meters ay para sa Y. Ngayon, anong napansin niyo? Parehas lang sila ng figure sa ating problem number 1. Pero, dito kasi sa problem number 1, ang hinahanap ay yung location nung ating resultant. And of course, yung magnitude din ng ating resultant. So dito, ang pinapahanap ay yung magnitude ng F1 and F2. Given that the resultant force acts at 12 meters and 10 meters. Okay, so nasaan yun? Andito yan. So ilocate natin yung ating R. Okay? Yung ating R. Okay? Then, nasan raw siya? Sa X natin is dito. Okay? So, dito sa X, nasa 12 meters siya. Ayan. Then, dito naman sa Y, ayan. Sa Y naman daw ay naka 10 meters. Okay, so paano natin masolve ng F1 and F2? Siyempre, parehas lang din naman ang gagamitin natin. Yung concept ng, ng resultant and concept ng moment. So, una, siyempre, doon tayo sa resultant. So, summation of Fz pa rin naman yan. Okay? So, R is equivalent to summation of Fz. Okay? So, yung ating R ngayon is equivalent to sige, paano ba to? Sige, mag-assign na rin tayo ng sign convention. Okay? So, summation of Fz, okay, upward is positive. Ayan. So, lahat sila downward, no? So, negative lahat yan. So, negative F1 minus F2 minus 12 minus 6. Therefore, summation of Fz is equivalent to negative F1 minus F2 minus 18. So, therefore, our resultant is equivalent to negative F1 minus F2 minus 18. Yan. Okay, so ilabas natin yung negative sign sa ating resultant. So, negative F1 plus F2 plus 18. So, take note ulit, saan natin gagamitin itong negative na to? Ang ibig sabihin ng negative na to ay yung ating resultant ay directed downward. Okay, so ibig sabihin, masasabi natin na yung ating resultant is equivalent to positive F1 plus F2 plus 18. Ginawa na natin siya positive kasi alam natin na yung ating resultant ay directed downward. Okay, so di ba ganun ang ginagamit natin or ginagawa natin or yung pinaka purpose or gamit ng ating sign convention para sa ating summation of forces X, Y, and Z. Kaya yung ating resultant ay directed downward. Okay? So, ito yung ating equation number 1 na gagamitin natin mamaya kapag nag-moment about an axis na tayo. Okay? So, letter A, dun muna tayo sa x-axis. Okay? So, ganun pa rin. 2 steps pa rin tayo. Moment using resultant and components. So, unahin na muna natin mag-moment using resultant. Pwede naman pagbalik-balik na rin yan. Pwede naman mauna yung components or resultant nasa sa inyo rin. So, gawin natin, unahin natin yung resultant. Ang rotation ng resultant natin sa x-axis is clockwise. So, mx, okay, clockwise is positive, is equals to positive r multiplied by 10. Ibig sabihin, ang ating mx is equivalent to r, which is equivalent to
F1 plus F2 plus 18 multiplied by 10. Okay? Then number 2, step 2, mag-moment tayo using components. Okay? So, ang mga iikot dyan ay yung 12 kN, 6 kN, and yung F2. At lahat ng ikot nila ay clockwise. So, Mx clockwise is positive is equals to 12 kN multiplied by 8 plus 6 multiplied by 20 plus F2 multiplied by 20. Yan. So, ngayon, ang ating Mx is equivalent to 12 times 8 plus 6 multiplied by 20. Okay, pinasama ko lang, 216 plus F2 multiplied by 20. Ayan. Then, saka natin substitute yung Mx dito, papunta rito sa ating step 2. So, 10 multiplied by F1 plus F2 plus 18 is equivalent to 216 plus F2 multiplied by 20. Then, divide natin yung yung 10 sa lahat ng equation. So, matitira dito is positive F1 plus F2. Then, ito niyan, yung F2 sa kabila, 20 divided by 10 is 2, hindi ba? So, ngayon, i-transpose natin yung positive F2 multiplied by 2 sa kabila, magiging negative 2, di ba? So, negative 2 plus 1 is negative 1. Asan yung 1 na yon? Nandito, di ba? Positive 1. Kaya ito, positive 2, transpose natin sa kabila, magiging negative 2. Plus, ito, 1. Okay? So, ilan yon? So, negative 1, F2. So, negative F2. Okay, then, itong 18, transpose na natin sa kabila. Yung 216, di-divide natin yan ng 10. Okay? So, positive 216, then yung 18, positive, transpose natin magiging negative 18. So, 3.6. Okay? Then, ito na yung ating equation number 2. Okay? So, next, letter B. At y-axis. Okay, mag-moment tayo sa sa y-axis using resultant. So, my clockwise is positive is equals to, okay, ang ikot ng r natin is counterclockwise, so negative r multiplied by 12 meters. Yan. So, ang r naman natin is what? Okay, so, F1 plus F2 plus 18 multiplied by 12. And, of course, meron tayong negative. Okay, kasi counterclockwise. Okay, next. Number 2. Mag-moment tayo using components. So, my clockwise is positive is equals to, okay, ang ikot dyan is 12, 6 kN and F1. So, pagsamahin na kagad natin yung 12, ang ikot ng 12 by counterclockwise, so negative 12 multiplied by 6, saka yung 6 kN. Counterclockwise, so negative 6 multiplied by what? 4 plus 16 plus 6, so that is 26. So, negative 228. Then, yung F1, counterclockwise din. So, negative F1 multiplied by 6 plus 6. So, 22. Okay, then saka natin substitute itong itong my na to dito sa ating second step. So, negative F1 plus F2 plus 18. Okay, multiplied by 12. Then, equals to negative 228 plus F1 multiplied by 22.
Yan. So, negative naman sila parehas. Tanggalin na natin yan para mag-positive na lahat. Doon yung ating 12, i-divide natin sa kabilang i-divide natin sa lahat ng equation. So, ito niyan, F1 plus F2 na lang, plus 18. Then, ito, 2 to 8, divided by 12. So, 19. Okay? So, 19. Then, ito naman is F1. So, 22, divided by 12. That is 1.83 multiplied by 1.83. Okay, so transpose natin sa kabila. So 1 minus 1.83, ilan yun? So negative 0.83. So negative 0.83 of F1 then plus F2 then equals to, transpose natin. So, 19 minus 18, so 1.0. Ito na ngayon ang ating equation number 3. So, ang gagamitin natin na equation dyan ay yung equation number 2 and equation number 3. Kasi sila lamang yung dalawang equation na merong parehas na unknown, na F1 and F2. So, dito, by observation, pwede tayong diba? Elimination. Okay, by elimination, pwede mo i-copy to. Then, saka natin sila ipag-add. Ayan. A-add na lang natin sa sa equation number 2. Ayan. Bakit? Kasi magka-cancel out yung yung F2. Okay? Cancel out yan. So, ito nyan. So, negative 0.83 plus 1. So, positive 0.17 multiplied by F1 is equals to 4.6 kilonewton. Therefore, F1 is equivalent to over 0.17. Yan. So, 27.06. Yan. Kilonewton. Ngayon, since meron tayong F1, pwede natin substitute yan sa equation number 2 para makuha yung F2. Okay? So, substitute lang natin yan. Makuha mo na yung F2 dyan. So, this is F1 natin is 27.06 minus F2 then equals to 3.6. Okay? Shift solve. 23.46. So, 23.46 kilonewton. Yan. Okay, so ngayon, ito na yung ating F1 and F2. So, medyo mahaba nga lang. Pero, syempre, huwag kayong papalito kasi anong nangyari kasi, dalawang axis na yung ginagawa natin ng moment. Di katulad doon sa chapter 2, isang axis lang. Okay? Or isang plane lang. Ito kasi dalawang plane yung isang plane yung ating isang plane lang yung ating gagawin ng moment. Pero, dalawang axis yung moment natin. Okay? Then, kung i-check natin or pinapasolve yung magnitude ng R, pagsamasamahin nyo lang sila, hindi ba? So, R is equivalent to what? Negative F1 plus F2 plus 18 is equals to negative what? So, negative F1, that is 27.06 plus F2, 23.46 then plus 18. So, ang sagot ngayon dito is negative 68.52 kilonewton. So, since negative yan, ang ibig sabihin lang nun ay directed downward yung ating resulta. Yan. Okay? Ayan na. So, medyo mahaba nga lang, pero huwag yung kakalimutan na ang unang ninyong gagawin, syempre is gagamitan natin ng equation or concept ng resultant. Katapos, mag-moment tayo sa dalawang axis. Okay? Na available para sa moment. And of course, we have two steps para ma-determine yung location ng ating resultant. Step 1, moment using resultant. And step 2, moment using components. Okay? So, this is our example number 2 for the resultant of parallel forces in space. So, thank you for watching. Bye!